Sapagkat sa paningin ng Diyos, walang makapagtatago sa Kanya. Kaya kung may anumang kasalanan na nasa atin ay nagpapahirap o nagpapabigat, hingi natin ang kapatawaran sa Diyos. Lumapit tayo at humiling, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ang aking nais, kung ano ang aking nais, kung ako ay hindi tapat. Ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Sama-sama tayo sa panalangin ng pagsisisi. Mahabagin at mapagbiyayang Diyos, sa iyo ay walang nalilihim. Batid mo ang di namin pagiging tapat at di nakapagbigay lugod sa iyong pangalan. Patawarin mo kami kung kami ay nakisama sa gawang mapagkunwari at masama upang makalamang sa kapwa. Pumatol kami ng walang matayang katotohanan. Nagsamantala kami sa kahinaan, kamangmangan at kahirapan ng iba para sa sariling pakinaman. Patawarin kami sa mga ito sa pagmamataas at kawalan ng habag at kalinga sa pangangailangan ng iba. Linisin kami sa aming kasalanan at samahan kami sa bago at walang hanggang buhay. Amen. Patuloy natin gawin ang pansariling pagpapahayag ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Palinis tayo. Hingi natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Tawag sa pagsamba. Pinakamamahal ang Espiritu ng katotohanan ay tinapon tayo dito upang tumanggap at maunawaan ang mabuting balita ng Diyos ay gumagawa sa atin. Ang Espiritu ng pag-ibig ay inilalapit tayong magkakasama upang tumanggap at panumbalikin ang nagbibigay buhay na ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Halika, banal na Espiritu, halika. Ang Espiritu ng kalayaan ay pinag-isa tayo upang tumanggap at panibaguhin ang buklod ng pakikiramay, katarungan at kapayapaan na naglilibli sa atin sa gawain ng paglaya at kagalingan. Pinakamamahal, ang banal na Espiritu ay naririto, kumikilos at gumagawa sa atin. Kayo ba ay lalapit at tatanggapin ang lahat na ibinibigay ng Espiritu? Upang tanggapin ang masagana at mabuting kaloob ng Espiritu, upang kami maging bayan ng Diyos na pinabubuhay ang kanyang katotohanan, pag-ibig at kalayaan sa aming kapitbahayan, pamayanan at sanglilikha. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami nagpapasalamat sa kagandahan ng umaga, sa panibagong buhay kalakasan, sa
Salamat sa surroundings, salamat sa iyong mga nilikha, sa mga ibon, sa araw, sa hangin na aming nadarama. Patuloy po kaming samahan sa aming pananambahan at salamat po sa paglilinis ng aming mga puso at isipan. Kayo po ang patuloy na manguna, ang banal na Espiritu niyo po ang patuloy na kumilos sa aming pananambahan at sa bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Patuloy tayong maghandog ng papuring awit sa Diyos ngayong umaga. Pangungunahan tayo ng The Master's Creed. Sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Gamit ang ating bibig, ang ating katawan, sumayaw, kumanta, kung ano pang gusto ninyong gawin, magsaya tayo para sa ating Panginoon.
Panalangin ng Kaliwanagan, mga awit, Kabanata 86, may bilang na 11. Ang kalooban mo'y ituro sa akin, at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turuan maglingkod ng buong taimtim. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, buksan po natin ang ating Biblia sa Bagong Tipan, sa 1 Peter chapter 5, verses 6 to 11. First Peter chapter 5, verses 6 to 11. Kaya maging humble kayo sa harap ng makapangyarihan Diyos at paparangalan nga kayo sa tamang panahon. Ibigay nyo sa Kanya ang lahat ng mga pinoproblema nyo kasi concerned siya sa inyo. Maging alerto kayo at laging ready kasi parang mabangis na leon ang kalaban ninyo, ang devil. Gumagala-gala siya at naghahanap ng lalapain. Lalabanan nyo ang devil at palakasin nyo ang faith nyo. Alam nyo naman, pinagdadaanan din ng ibang mga Christians sa buong mundo ang mga paghihirap na na-experience nyo. Pero pagkatapos nyong mag-suffer ng sandali, tutulungan kayo ng napakabuting Diyos. Gagawin niya kayong perfect, malakas at matatag. Siya ang tumawag sa inyo para i-share sa inyo ang hindi kumukupas na kaluwalhatian niya dahil naging united kayo kay Christ. Walang hanggang ang kapangyarihan niya. Amen. Tayo po ay tumayo sa pagbasa ng Ebanghelyo sa Juan 17, 20 hanggang 26. John 17 verses 20 to 26. Nagpe-pray ako di lang para sa kanila, kundi pati sa mga naniniwala sa akin. Dahil sa mensahe nila, pinagpe-pray ko po na magkaisa silang lahat. Tatay, maging kaisa sana natin sila, gaya ng pagiging isa natin. Magkaisa sana sila para maniwala ang mundo na pinadala nyo ako. Binigay ko din sa kanila ang kadakilaang binigay nyo sa akin para magkaisa sila, gaya ng pagiging isa natin. Nakikipag-isa ako sa kanila at nagkakaisa din tayo para talagang magkaisa sila. Malalaman ng mundo na pinadala nyo ako kasi mahal nyo rin ang mga sumusunod sa akin, gaya ng pagmamahal nyo sa akin. Tatay, binigay nyo po sila sa akin at gusto ko silang makasama kung nasaan ako para makita nila ang kadakilaang binigay nyo sa akin. Kasi minahal nyo ako bago pa ginawa ang mundo. Mabuting Ama, hindi kayo kilala ng mga tao sa mundo, pero kilala ko kayo at alam ng mga disciples ko na pinadala niyo ako. Pinakilala ko kayo sa kanila at ipapakilala ko pa kayo para manatili sa kanila ang pagmamahal na binigay niyo sa akin at manatili rin ako sa kanila. Pagpalain tayo ng Diyos sa Kanyang mga salitang buhay. Amen. Kay Jesus kalumapit, sa banal niyang mukha tumitig. Dilim ng mundo ay madami
Tayo po ay manalangin. Nawa patuloy kaming tumitingin sa iyo, Panginoong Jesus. At kumikilos kami sa sentro ng iyong kalooban. Upang lahat ng kadiliman ng mundo ay aming madadaig, Panginoon, sa tanglaw ng iyong pag-ibig. Salamat sa buhay, sa pananampalataya, sa pag-asa, at sa pag-ibig mong di nagbabago, laging sariwa bawat umaga, tulad ng bagong umaga na mayroon kami. Panginoon, aming pong dinudulog una ang aming mga sarili sa iyo. Pinagkakaloob ang mga panahong ito ng aming pakikipagniig, ng aming pagsamba. Naway makatagpo ka namin ngayong umaga. Marinig namin ang iyong mga salita sa aming buhay. Maranasan namin ang pananahan ng iyong Espiritu sa aming mga buhay. Panginoon, dalangin namin ang mga kapatid namin na may mga pinagdadaanan, mga karamdamang, hindi lamang karamdamang pisikal, kundi maging sila na may mga pasanin, mayroong mga suliranin sa buhay. Nawa ang pangako ng iyong salita na ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin at kayo'y laging nagmamalasakit sa amin. Inaalala namin maging sa karamdamang pisikal sila na nagpapagaling magpahanggang ngayon, sina Alvin Panganiban, kapatid na Lenny Yap, kapatid na Nori Villanueva, si kapatid na June Varela, kapatid na Linda at Ernie Leongson, Raquel Lucena, Aga Silvestre, Gloria de Guzman, Jude Ferreira, Pastor Harold Gaculais, Panginoon, dalangin namin siya na dumadaan sa dialysis dahil sa diabetes. Meron din kami mga kapatid na nakikipaglaban sa cancer, tulad ni Jenny Ordinario, ni Deaconess Sheila Dairit Binuya. Panginoon, ikaw ay Diyos na mapaghimala. Walang imposible sa iyo. Bigyan mo ng panibagong pahiram ng buhay na magpapatuloy sila sa katapatan sa iyo, O Diyos, ng kanilang paglilingkod. Dalangin din namin ang kapatid na Vanginilo Seni Mangornong, maging sa mga pagdadaanan nilang mga treatment sa kanilang mga karamdaman. At marami pang iba, O Diyos. Marahil din namin mabanggit ang mga pangalan nila. Ngunit salamat at naroon ka sa kanilang tabi. Pinapagaang ang pasanin, binibigyang ginhawa ang pakiramdam, nihilom ang mga sugat, pinapaginhawa upang makapagpahinga sa iyo. Salamat po. Panginoon, dalangin namin ang aming bayan na hinaharap ang isang malaking tungkulin, Panginoon, ng pagtutuwid sa mga pagkakamali, ng pagbibigay katarungan at hustisya sa mga anumang kasalanan sa bayan, O Diyos. Katulad ng isasagawang impeachment trial para sa aming pangalawang Pangulo. Naway isang patas at makatarungang proseso ang lahat ng ito. Maibigay ang karampatang pagkakataon para sa Kanya
na sagutin ang lahat ng mga isinasakdal sa Kanya sa loob ng impeachment trial na ito. Bigyan niyo kami ng mga pinuno, lalo na ang mga husgado sa Senado, O Diyos, ng matalino, hindi kumikiling kanino man, walang pinapaboran, walang anumang isinusulong na pangapat-sariling interes o pakinabang ng sarili. Kundi bagkus ang kanilang paglilingkod sa bayan ay kapahayagan ng kanilang pagmamahal, pagkatakot, paggalang sa Diyos at sa bayang nagtitiwala sa kanila. Pagharian mo, Panginoon, ang aming mga pinuno, magkaroon ng katapatan, ng karunungang nagmumula sa iyo, mamuhay ng may kaayusan at katuwiran sa lahat ng panahon, Panginoon. Kaya nga't sa mga darating na mga araw pa ng kanilang panunungkulan, nawa ang lahat ng ito ay ipinaglilingkod nila sa harapan mo na walang nalilihim na anumang bagay. Lahat ng bagay ay ihahatid mo sa liwanag at pananagutin mo ang lahat ng nagkasala. O Diyos, dalangin namin ang mga suliraning hinaharap ng bayan, hindi lamang ang pampolitika, kundi maging mga kaayusan, kapayapaan sa mga lansangan, sa mga probinsya, O Diyos, maging sa patuloy na paghahanap ng katahimikan sa gitna ng mga nag-aalsang samahan o puwersa na nagtatangkang pabagsakin ang pamahalaan ito. Nawa pigilan po ninyo ang anumang mga karahasan, ang anumang paninira at nagtutulak sa marami na labanan ng armas ang anumang nanunungkulan, O Diyos. Maging ang suliraning hinaharap sa napakalawak na mundo sa pagitan ng US at ng Iran kasama ng Israel, O Diyos, na harap man sa isang paghinto ng pag-uusap, ng isang stalemate, O Diyos. Nawa bukas pa rin ang mga pinuno, ang mga nakapagpapasya para sa usapin ng kasunduan at kapayapaan. Habang ikaw, Panginoon, ay kasama namin sa paglalakbay na ito, naway kasama namin hahanapin ng kapayapaan, bunga ng katwiran, ng katarungan sa lahat ng sektor ng bayan, O Diyos. Lalong-lalo na sa mga maliliit, sa mga walang kaya, sa mga hirap na hirap sa buhay dahil nga sa mga pangyayaring ito. Tulungan mo kami, Panginoon, makabangon sa iyong kalakasan, sa iyong pag-asa. Pagpalain niyo ang mga ministeryo ng Iglesia sa kabuuan, hindi lamang dito sa bansa, kundi sa buong mundo. Mga ministeryo ng paglilingkod, ng pagbubuo, ng pagpapagaling, ng pagtuturo, ng paghahayag ng mabuting balita, O Diyos. Ano mang gawain ito, iba't ibang kakayahan, iba't ibang kaloob, ngunit isa ang lahangarin at layuning maglingkod sa iyo at bigyan ka ng karangalan, Panginoon. Hindi na tinataas ang anumang pangalan ng samahan, ng simbahan, Panginoon, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, ang itinataas, dahil ikaw ang nagsabi, kapag ikaw ay tinaas namin, ilalapit mo ang mga tao sa iyong harapan. Purihin ka, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen.
makakarinig po tayo ng patotoo na dadalhin ni Sister Dory. God's morning. Sa aking buhay, nagpasalamat po ako. Biniyayaan ako ng tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae. Bagamat pinanganak akong Katoliko, tuwing linggo, nagsisimba ako kasama ng aking mga anak tuwing alas 5 ng umaga. Katulad din sa TUMC, 5 o'clock din ang pinili kong oras kasi para sa akin, dapat unahin si Lord bago magpunta sa mall o sa ibang lugar. Hindi lingid sa ating mga magulang na bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak natin. Kaya nag-decide ako na i-enroll ang mga anak ko sa TUMC. Kahit na ayaw ng mga pamilya ng aking husband. Hindi na sayang ang pagpursige ko na sa TUMC sila mag-enroll. Natutunan nila ang salita ng Diyos. Lumaki silang mabait at masunurin at mapagmahal, lalo na ang bunso kong anak. Sa TUMC, laging may meeting, kaya as a stage mother, lagi akong umaaten. Bago mag-umpisa, nagkakaroon ng Bible message. Naging Bible teacher din ako. Kung anong antas ng aking anak, yun din ang aking tinuturuan. Naging member ako ng Church and Society. Lagi akong kasama, pati ang aking mga anak na 3. Pag may modelo, sila yung mga bata na nagbibilog ng mga bulak para sa mga pasyente. Sa aking journey sa spiritual life, hinahanap ko ang aking sarili. Umaten ako ng mga seminars na hindi ako dapat umaten dahil hindi ako kabilang sa kanilang lipunan. Malaki ang pasalamat ko kasi may igsoon akong to the rescue para sa pambayad ng seminar na yon dahil hindi ko po alam na may bayad pala yon. Marunong akong magbasa ng Biblia, ngunit hindi ko siya maintindihan. Dumating ang araw para sa alab sigla na pagkakataon. Sumama ako, kaso wala akong anda. Kalahati lang ang pera para meron ako. So to the rescue uli ang aking igsoon. First time kong makasama ang iba't ibang churches. May mga Ilocano, may mga taga Pampanga. First day ng aming alab sigla, umaten ako ng Dawn Watch. Nagpatotoo ako. Doon ko naranasan ang magbasa ng Biblia na naintindihan ko, God give me wisdom. Sa dating church, remnant ako. Kasi puro mga big time ang mga opisyalis. Nagtaka ako kahit sa iba, bakit siya naging opisyal sa church nila? Katulad ko rin naman sila eh. Sabi kong gano'n. Ngayon, naintindihan ko na nung mag-separate ang ating church kasi wala nang ibang member na tatayo sa posisyon na yon. Kaya nagkaroon ako ng posisyon. Sa mga women na gathering, nagtaka ang ibang mga churches. Bakit kami ang nandun? Hindi yung dati na mga big time. So, ang sabi ko nga, kami yung naiwan eh. Kaya kami ang nandito. Mga small time ang narito. So, nagkukwento ako sa kanila tungkol sa nangyari para maintindihan nila kung bakit kami nandoon sa lugar na yon. Na mga bagong mukha para sa kanila dahil hindi naman kami kilala eh. Hindi kami kilala ng mga ibang churches kasi nga hindi naman kami big time, mga small time kami. Yun lang po. Ako po si Dorotea De Leon. In God's grace, Amen.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Go. Po ay nagmensahe sa the Lord's Prayer, panalangin ng Panginoon sa simula last Sunday at this Sunday. Binigyan ko ng subtitle na iisa sa atin. Makikita natin yung praise na yun mamaya sa isang verse na babasahin ko ngayong umaga. Sabi ni Jesus doon sa verse 20, verse 20, sa pangalawang bahagi na po tayo. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ang verse na ito para sa akin ay pinapakita na tayong lahat ay naging mananampalataya o tagasunod dahil may nangaral. We've heard the preaching of the word, no? O dahil mayroong nagturo, nakadalo tayo ng Sunday School o anumang Bible study, mayroong nagpatotoo, mayroong sumaksi, kamukha ng ginawa ni Ate Dory at yung mga nakaraang mga nagte-testimony sa atin. At kaya dahil doon tayo lahat ay tumugon sa panawagan na sumunod. Siguro ako maraming pagkakataon na dumating pero meron lang ilang mga prominent na pangyayaring tumugon ako, tumugon ulit, at tumugon ulit na siguro dahil nga palalim ng palalim yung pagsunod. Kaya dapat lang na tayo maging mapagpasalamat. Always. We should be always grateful na may mga taong naghahayag ng mabuting balita na nakakapag-inspire sa atin o nakakapangusap sa atin yung mga pahayag ng Diyos. The Lord speaks to us in the proclamation of the Word o yung mga testimony kahit na napapanood natin sa Facebook. Marami nagla-live ng mga worship services, narinig natin yung testimony ng mga sikat, yung mga celebrities, at nakakapangusap sa atin ang lahat ng iyon at tayo ay sumusunod sa Panginoon dahil sa mga iyon. Ang panalangin ng Panginoon ay hindi lamang para sa mga alagad noon, kung hindi para sa mga magiging alagad hanggang ngayon, until now, at beyond, sa higit pa o sa darating pa. Sabi ng panalangin ng Panginoon, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin. Kaya kung iisa sa atin. Sabi ni Jesus, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ano ang layunin ng panalangin ito na tayo daw po ay maging isa nawa? Una, upang ang mga tao ay maniwala kay Jesus na sinugo ng Diyos. That people may come to believe Christ sent from God, mula sa Diyos. Ang panalangin maging isa nawa sila sa atin ay isang panalangin na sinabi ni Jesus bago niya pa isinugo ang mga alagad doon sa kilala nating Great Commission. Di ba? Bago pa ang Great Commission. O bago pa yung araw na tinatawag nating Pentecost. Ngayon po ay Pentecost. Kaya tayo in red colors. No? Kaya ang choir natin ay umawit na Holy Spirit, breathe new life in me. No, bigyan mo ako ng bagong buhay. Bago pa sila nakaranas ng panibagong pagdating o pagpuspos ng Espiritu Santo, encountered sa ilang mga readings on Wesleyan, yung second blessing, which emphasize the coming of the Holy Spirit, yung pagdating ng banal na Espiritu. Nung minsan nga sa pagbubulig
filled with the Holy Spirit is not having more of the Holy Spirit in you. Ang mapuspos ng Espiritu ay hindi yung magkaroon ka ng Espiritu sa iyo. But it's the Holy Spirit having more of us. Ang banal na Espiritu ang mayroong paghahari at control sa atin. To me, that is being filled with the Holy Spirit. Kung minsan nga nainganyo pa tayo siguro na sana mag-speaking in tongues ako. Ang ginagawa naman ng iba, pinepeke. Yung speaking in tongues, para lang masabi, ako man, I feel the Holy Spirit. I did that. Ginawa ko yun. Dahil nakasama ako ng isang group na gano'n ang practice na ang initial evidence of the coming of the Holy Spirit is you speak in tongues. Hindi po. But you are empowered to witness. Kung ikaw ay tumanggap ng Espiritu, binigyan ka ng kapangyarihan para sumaksi. Kung hindi speaking in tongues ang kaloob mo, huwag mong pilitin. Dahil mahahalata na faith, you are faking it. O anumang kaloob na gusto mo. Pero yung kaloob na bigay ng Diyos by the Holy Spirit. As I was saying, even before the coming of the Holy Spirit, pinanalangin na ni Jesus na tayo maging isa sa Kanya. That we may be one in Him. Bago pa sumaksi ang mga alagad sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig ng mundo, na siyang naging Book of Acts na aklat na binabasa natin. O bago pa nagkaroon ng tinatawag na Ecclesia, the church, ang kapuluhan, ang pagtitipon para sa layunin o kapakanan ng pangkalahatan ng mga mananampalataya. Tayo ay nagtitipon, we gather as a church para sa pangkalahatan. Hindi para sa pansarili. Hindi para sa kanino man na makilala o mapaglingkuran. But we are called to serve the living God. Bago pa ang pagkakatayo ng mga iglesia sa loob at labas ng bayan ng Israel, ang panalangin ito ay nananatiling may bisa, valid, hanggang ngayon. Di ba po? Hanggang ngayon na kahit ang UMC ay ilan na ba tayo? Marami nang humiwalay, no? Siguro 3 o 4 na. Yung nagis ng UMC ay 4 na ngayon. But the prayer of the Lord is that we may all be one. Dumating yung panahon na tayo maging iisa sa kanyang muling pagbabalik hanggang sa kanyang pagbabalik. Siguro we ask the question, paano ito mangyayari? Ano ang larawan ng pagiging isa ng church? Ng panalangin ni Jesus, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin. That they may be one with us. Upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Excuse me po. Marahil ito ang esensya ng isang paanyaya sa atin na sumali sa isang motorcade. Noon, 3 years ago, sumama tayo sa motorcade ng mga Methodist para ipakilala na tayo nagkakaisa. Pero hindi tayo sumama. Dahil hindi pa natin nakikita ang pagkakaisa. Kaya siguro hindi na muli na nanyaya na sumama tayo sa gawain ng
pagkakaisa. But the Lord is praying na maging isa tayo. Ang tinutukoy ni Jesus na atin, maging isa nawa sila sa atin, ay yung pakikipag-isa niya, yung pagiging isa niya ng Ama at ng Anak. Yung pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Na kung paano nagkakaisa ang Anak at Ama, ay gayon ding nagkakaisa tayo sa kanila. Kakaibang larawan na kung paano daw nagkakaisa si Jesus at ang Ama, gayon din daw po tayo magkakaisa sa kanila, sa Ama at Anak. Hindi natin ito lubog sa maunawaan hanggat hindi nangyayari o naisa sa katuparan sa atin. Nangangahulugan tayo ang sagot sa panalangin ito. We are the answer to this prayer. Na tayo ay magkaisa. Na kung paano ang Anak at Ama ay nagkakaisa. Sabi ni Wilbur Howard sa kanyang exegesis. Ang exegesis po ay isang critical, objective explanation of the text that extract of false meaning, kinukuha ang kahulugan ng text, hindi inilalagay ang kahulugan sa text. Yung iniisip natin kahulugan, ilalagay natin. Hindi po ganoon. Kung hindi ang text ang nagsasabi ng kanyang kahulugan, hindi ang ating opinion. Sabi niya, this unity is not of a human organization. Ang pagkakaisang ito ay hindi gawa ng samahan ng mga tao. Kung nagsasama-sama lang ang mga tao, mukhang united, pero that's not the real unity. Because sabi niya, but it's a gift of divine love. Ang tunay na pagkakaisa ay regalo ng pagmamahal mula sa Diyos. Kung merong pagkakaisa pero walang pagmamahal, that is not unity. Nagsasama-sama lang kayo for the sake of pagsasama-sama. Hindi dahil pinagsama-sama tayo ng pag-ibig ng Diyos. Hindi magkamayan nga, baka ayaw pa natin, kung magsasama-sama tayo. O magtingin ng pakaya. O ano pa pwede natin gawin. The unity of the Godhead, sabi pa ni Howard, of the Godhead ng pagka-Diyos demands the unity of the entire Christian communion, ng pagkakaisa ng lahat ng mga Kristiyano. Napansin ko lang ay napakasipag natin pagdating sa ecumenical. Di ba po? Pagkasama natin yung mga of-Catholic tradition. Ang UMC po napakasipag natin yan, ecumenically. Pero sana kung anong sipag natin sa ganong communion, kahit hindi sa mga Katolik, kahit sa mga kasama nating Protestante, sa mga Bible-believing, Christ-centered Christian communion. This can be perfectly consummated only, ayon sa Kanya. Ito ay nagaganap lamang, natutupad lamang kung yamang ang mga miyembro ay merong pakikiisa. They have fellowship with the Father and the Son. Sabi sa 1 John 1:3, merong pakikiisa sa Ama at sa Anak. Ang bawat isang miyembro. Such fellowship is possible to those who know the Father's love for His Son. Ang pagkakaisa daw na ito ay nangyayari kung kilala natin ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang Anak na nagpapatunay ng pag-ibig niya sa atin. God's love for His Son proves His love to us. Yun ang katunayan, yun ang katibayan na mahal ako ng Diyos. Isang napakagandang ipaalala daw natin sa sarili natin, ang identity natin, yung ating pagkakakilanlan. And
And that is, we are loved by God. Tayo ay mahal ng Diyos. Tayo ay ginawang pamilya ng Diyos. Anak ng Diyos. We are valued. Mahalaga tayo sa Kanya. At kung yun ang pundasyon ng ating identity, hindi tayo maliligaw ni anuman. Hindi tayo maaagaw ng anuman sa Kanya. Sa naging buhay at paglilingkod ni Jesus sa mundo, ang Kanyang kalooban, ang Kanyang gawain, ang Kanyang misyon, ang Kanyang salita, ang Kanyang mensahe, at ang Kanyang hatol, His judgment, ay di Kanya. Jesus declares that hindi sa akin ang aking kalooban, ang aking gawain, ang aking misyon, ang aking salita, aking mensahe, ang aking hatol. Sabi niya, ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Referring to the Father. Kalooban ang ipinapagawa. Kalooban at gawain. And then to another verse, sabi niya, humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Ang humatol man ako, tama ang aking paghatol sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Yung hatol, yung kanyang mga salita na ipinahayag sa atin ay galing daw sa Ama na nagsugo sa Kanya. And then finally, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Para sa akin, itong mga talatang ito ay nagpapakita ng pagkakaisa in the sense of having one purpose, isang kalooban, isang misyon, isang salita o mensahe, isang paghatol, isang judgment. Ang isang simbahan nga na dating pinangunahan ng United Methodist Church na ito po ay nadisido ako sa isang simbahan. Well, I can mention it dahil bahagi ako ng gawain yun ng Puno United Methodist Church before na hindi na natin kasama yung United Methodist Church. Pero may inumpisan silang gawain sa Bulacan. Ngunit ito po ay inihinto for some reason, hindi ko nalaman. At isang Christian group ang nagpatuloy ng gawain ito. Hanggang sa dumating kami doon at naisipang muling i-revive ang gawain yun na pinapangunahan na ng ibang grupong Kristiyano. At sa magandang pag-uusap po, meeting kami ng kanilang staff, ng kanilang mga pinuno, ng kanilang simbahan yun, at kami from Puno UMC. Alam niyo po ba ang spirit? Dahil muli namin gustong i-revive, i-recover ang gawain yun. No hesitation po. Walang hindi pagpayag on their part. On one principle. On one principle. And that is the principle of one shepherd principle. Iisa lamang ang pastol natin. At dahil doon po, binalik nila ang gawain sa Puno UMC, sa Bulacan. At ang gawain yun eventually became a local church na ngayon, hindi ko lang alam ang pangalan, but it became a local church sa Bulacan. Nagpapatuloy sa gawain, bagamat iba na ang pangalan. But anyhow, it's still a Christian communion. Yun ay gawain pa rin ng Panginoon. Ganito ba ang ating pagkakaisa sa kanila? We have only one shepherd, one message, one word, isang salita na pinapahayag, one mission, one purpose, isang kalooban. Kung ganito ang sabi sa panalangin, maging isa nawa sila sa atin, upang ang mga tao sa daigdig
ay maniniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. That is a strong witness. Pinapakilala natin sa lahat dahil sa pagkakaisa, naihikayat natin ang marami na maniwala. May mga tao nagsasabing hinihikayat natin sila sa simbahan at nakarinig nga ako ng isang komento nung ako'y nandun sa lumang PUMC. Sabi niya sa akin, bakit ako sasama dyan? Eh sila nga hindi magkasundo. What a comment, ano po? Sila nga ay hindi magkasundo, sabi niya sa akin. Well, maybe that is a reality, no? Meron tayong mga pagkakaiba-iba, pero hindi tayo pinaghihiwalay ng mga pagkakaiba-iba. Mas lalo tayo sanang paglapitin. Dahil nakikita natin mas maigting yung dahilan kung bakit tayo ay nagsasama-sama. Dahil ipinapakilala natin si Jesus, hindi ang sino man na sinugong tagapagligtas, namatay para sa ating kasalanan, na siya ang Diyos na kasama natin, Emmanuel, who is God with us and working in us at gumagawa sa atin. Kung wala yun, wala tayo. Kaya sa ating patuloy na paglapit, sa ating pag-ibig, sa ating pagsamba, sa pagsunod, sa pag-aalay, sa Panginoon tulad ng ngamon kanina sa Sunday School, patuloy natin ginagawang sentro ng ating paggawa, ng ating pagsunod at pagsamba at paglapit ay ang kanyang kalooban. Nakikita na ang ating mga gawa at pagkilos ay para sa ikabubuti ng lahat. Hindi lamang ng iilan sa isang iglesia o hindi lamang ng mga big time. Hindi ka small time at ito. Hindi ka small time. At walang small time sa iglesia. Lahat tayo ay tinawag at piniling maging bahagi ng iglesia nito. Wala tayong binibigyan ng pabor. Wala tayong mga special service or attention kanino man. Lahat ay ginagawa natin para sa ikabubuti at kagandahan, lumalago. Sabi kanina ng title ng Sunday School, isasuggest ko sana, Crystal, ay gumaganda. Lumalago at gumaganda. Ang ating buhay na darama natin, nakikilala natin ang pag-ibig at habag ng Diyos na walang katapusan. Ang kanyang kagalakan at kapayapaan ay nagpapanatili sa ating healthy, emotionally, mentally, spiritually, physically, sa gitna ng anumang pagsubok at hamon, na may pag-asa at pag-ibig na nakasalig lamang sa Kanya at nagiging lakas at kagalingan natin sa gitna ng hirap o krisis kahit na ano daw po ay mahirap na raw po magastos na raw po may sasakyan ngayon kasi magastos ang gasolina. Kaya, hindi na lang siguro magsasakyan, parang gano'n. Pero hindi, kahit na dumadaan tayo sa ganitong hirap, alam natin na makakayanan natin ito. Let me quote another commentary on this, na sinabi naman ni Arthur John Gossett. Isa namang exposition, which is a comprehensive explanation of this text. Sabi niya, again, Jesus lays His hand upon that all-important oneness. Napakahalaga daw ng pagiging isa. As the ages come and go, as the pastors come and go, dumarating at umaalis sa mga pastor tulad ko, Christ singles out as the supreme requirements of His church. Supreme. Yung pangunahing kailangan, requirements ng simbahan. Ano yun? Maraming big time.
Maraming professional. Maraming merong talent. Yung ba kailangan? Hindi po yun. Sabi niya, that we should all live near and with and in God. Tayong lahat daw po ay namumuhay malapit, kasama, at sa Diyos. We all live near, with, and in God. That is the first and all-important oneness. Second, and out of that must flow the second essential, that we shall thereby grow nearer to one another. Na tayo daw po ay inilalapit nito sa isa't isa. As we draw near to Him, we draw nearer to one another. Habang tayo lumalapit sa Diyos, ay lumalapit tayo sa Kanya. Siguro mas, kung picture natin ito, kita-kita natin ito sa sinabi niya, sinabi pa niya. Sabi niya, 2 points on the circumference of a circle. May 2 points dyan na magkahiwalay. Pero kung ang 2 points na ito ay maglalapit sa gitna, anong nangyayari? Naglalapit sila sa isa't isa. Di ba po? They come near to one another. It is because we live too far from God that we are alienated from each other. Ewan ko kung totoong nangyayari ito. Sinasabi lang natin na tayo malapit sa Diyos, pero ang totoo, malayo. Kaya tayo malayo sa isa't isa. Sekta sa isang sekta, simbahan sa isang simbahan. Paano man daw po tayo nag-aaway, nagbabangayan, nagtatalo, iba nga nagsisigawan eh. I have the floor. Sa Senate yun. Pero sa konferensya po, may nagsisigawan po. May pumapalo ng podium. But the moment that we worship God, sa sandaling sumasamba tayo sa Diyos, and all are singing the hymns, gathered from all kinds of churches, our differences are forgotten. Meron po tayong isang hymno, o Church of God United. Palagi ko mahirap na na-capture ito sa Tagalog, kaya let me just quote it sa English po. Ang sabi doon, o Church of God United to serve one common Lord, proclaim for all one message, with hearts in glad accord. They chant their one confession, yung kanilang confession, yung kanilang beliefs. They praise one living Lord and place their sure dependence upon His saving word. Kumakanta tayo na isa lang ang Diyos natin. Pinapahayag ng ating mensahe na mayroong magalak na puso. Sinasabi natin ang isang paniniwala, sinasamba natin ang isang Panginoon, at nilalagay natin sa Kanyang tiyak na pagkakatiwala ang ating mga buhay sa Kanyang mga salita. Sabi ni Jesus in closing, sabi niya, ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubos silang maging isa. Dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako. That's the first point. Makikilala ng daigdig na isinugo siya. On the second point, ewan ko kung available sa ating PowerPoint, upang malaman ang pagmamahal ng Diyos. Upang malaman ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. That all may come to know God's love through Jesus. Nakilala natin ang pagmamahal ng Ama sa Anak, tulad ng Kanyang pagmamahal sa atin. Paano natin nakilala ito? We all know John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang buktong na anak
That is the very expression of God's love for us. At nakilala natin ang pag-ibig ng Diyos na iyon sa pamamagitan ni Jesus. At dahil sa pag-ibig na iyon, tayo ay nagtiwala at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Ama na nasa anak at ng anak na nasa atin ngayon ay katunayan ng pag-ibig ng Ama sa atin. That is the evidence of God's love in us. Sabi pa sa isang verse sa Romans 5:8, but God demonstrated His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Habang tayo ay makasalanan pa, hindi pa tayo lumalapit, hindi pa tayo tumatawag, wala pa tayong recognition na tayo a sinner, minahal na tayo ng Diyos. At higit pa ron, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Upang tayo ay maging isa, that we may become one. Nawa ang katotohanan nito ng panalangin na tayo ay maging isa sa Kanya, upang ang mga tao ay maniwala kay Jesus na sinugo niya at malaman ng lahat ng kanyang pagmamahal ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ, wala nang iba, ay maging makatotohanan ng patotoo natin sa magpapatuloy ng konferensya at panahon at gawain ng ating iglesia. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Galatia, Kapitulo 6, may bilang na 9. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsagawa. Tayo po ay manalangin. Kami po ay nagpapasalamat aming Ama sa mensahe na narinig namin about sa pagkakaisa, sa iisa. Nagpapasalamat din kami sa mga biyaya na tinatanggap namin na mula sa iyo. At tanggapin niyo po ang pagbabalik namin ng bahagi ng mga biyaya na pinagkakatiwala mo sa amin. At patuloy niyo po kaming pagpalain. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pagpapalang kaloob sa iyo, bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y ibig.
Ang Diyos ng biyaya, Iglesia mo'y tulungan. Espiritu mo ay gawat, bigyang kapangyarihan. Igawad ang katapangan nang kami magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Kasamaan at pagsubok lumiligid sa amin. Bigyang layang nasukol sa kasalanan na dilim. Igawad ang kalakasan nang hindi man lupay-pay sa mahayabang naglalakbay. Supilin ang mga pag-aaway, kami ay bigkisin mo. Kapakumbaba na itanyag, kayabang ay ibagsak. Igawad ang karunungan upang aming makamtan pagkakaisa at tagumpay. Naway, Panginoon, ang aming mga buhay ay manatiling nakasalig sa iglesyang tinipon at pinagtitipon mo. Saan mang lugar, saan mang panahon. Magkaroon ng tunay na communion of the saints, ng pagkakaisa ng mga banal, ng mga tinawag mong maging alagad. Saan bang pangalan ng samahan o ng simbahan, ng fellowship, magkaisa kami sa pagpapahayag ng iisang kalooban, iisang mensahe, iisang paniniwala, iisang prinsipyo, na kami pastor, kami kawan ng isang pastor, kami katawan ni Kristo sa mundo ito. Kaya mo, we rise above our limitations. Makita namin na ikaw ang walang hanggan. Ikaw ang kapuluan. Ikaw ang kasapatan, ikaw ang kayamanan, ikaw ang kaligtasan, ikaw ang kaliwanagan ng lahat ng nasa kaliliman. Salamat sa pagtatagumpay namin sa buhay at mga pakikibaka sa gawa ng kaliliman. Kami tinawag mo upang manampalataya. At sa pananampalataya ay labanan namin ang anumang gawa, sistema ng kadiliman, O Diyos. At mabuhay kami nakapagpapatutuo, sumasaksi na ikaw ang nagsugo sa amin. Ikaw ay sinugo ng kami sinugo mo, Panginoon, sa mundo. You have been sent, and you are sending us to the world as your
people, Panginoon. Pagpalain niyo ang mga kapatid namin, mga manggagawa ng iyong iglesia, na nagtalaga ng sarili at magtatalaga, mga mananampalatayang nakikilahok sa ministeryo, kabahagi ng gawain. Pagpalain po ninyo at di namin makita ang laki o liit kung hindi ang kalakihan mo, O Diyos, sa lahat ng ito. Ikaw ang gumagawa kasama namin at sa aming kalagayan. Ikaw ang nagpapatubo at nagpapabunga ng gawain. Kami mga nagkakalindi ng iyong salita. Pagpalain niyo ang kaarawan sa buhay ni Lori Cuyos, ni Jemar Flores, kapatid na Danilo Ward, ni Melanie Santos, ni Matthew de Guzman, ni Maylene Santos. Salamat po sa pagdiriwang ng mga kaarawan ito. Pagpaalala naman ito sa amin ng buhay ay isang kalmo mula sa iyo. At kung paano namin ginagamit ang buhay na ito ay maging kaloob namin sa iyo. Pagpalain niyo ang pagsasama nila kapatid na Danilo at Rosalie Ward, naway sa paglipas pa ng mga taon at panahon, patuloy silang lumalago sa benefice ng pag-ibig, tiwala, ng pag-unawa, paggalang sa isa't isa. Salamat sa bunga ng kanilang pagsasama at kanilang anak. Patuloy na akayin silang maging daluyan ng biyaya sa marami na kanilang inaabot, pinaglilingkuran sa iglesia man o sa lipunan saan mo sila tinawag na maglingkod. Patuloy na pangunahan mo ang mga gawain ng iglesia sa hinaharap. Ang pagdating ng iyong mga magagawa sa mga iglesia ay tinalaga mo para sa kanila. Iba yung kapangyarihan, kalakasan, buhay ng banal na espiritu at pagpakilos sa mga manggagawa at sa mga iglesia mangunguna, Panginoon, sa gawain. Sa aming mga district superintendent, sa aming mga obispo, sa mga missionaries, at sa mga lingkod, sa mga church-related institutions, sa mga ministries, at maging sa mga commissions and committees sa ilalim ng mga conferential at regional. Pagpalain niyo ang pagtulungan ng lahat ng ito. Sa iyo, tinatalaga namin ang aming mga sarili na patuloy na makapagpasalamat kami sa mga taong naghasik ng iyong salita sa aming buhay. Hanggang ngayon at sa magpapatuloy pa, maging kaisa kami ng iyong katawan, ng iyong kalipunan, ng iyong kapulungan, Panginoon. Hindi lamang sa dahong ito, kundi sa lahat ng lugar na dinadalangin, isinasabuhay, pinapahayag, tinutupad ang panalangin, mag-iisa nawa silang lahat. Sa katuparan ng pagkakilala kay Jesus na Panginoon at sa pagkaranas ng pag-ibig na ibinigay para sa amin. Walang bayad, walang kondisyon, walang ipinagkait. Salamat po, O Diyos. Sa iyo ang pinakamataas namin pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na Panginoon namin lahat. Amen. Sa
Bigyan nawa tayo ng kagalakan, ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating pananampalataya upang mag-umapaw ang pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nananahan, nangunguna, gumagawa, naghahayag ng kanyang kalooban, ng kanyang mensahe, ng kanyang gawain sa pamamagitan natin. Sa Diyos ang lahat ng papuri sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. God's morning! Ay, hindi ako nalalakasan. Ulit! God's morning! Hello, good morning everybody. Kasama natin ngayon si Jose Morales at si Celeste Morales. Saan sila? Hello, good morning po. Welcome to the Adventist Church. Kapatid pa lang ni Ate Ellen. Welcome po. And then, birthday. Anong date na yun? Today. Kaya 24, di ba? Birthday ni Maria Loreli Cuyo. Happy birthday! Saan siya? Ako siya. Today then, birthday ni Jemar Flores. At bukas, birthday ni Kuya Danilo Ward. Happy birthday! Birthday din sa 28 ni Melanie Santos. Happy birthday! Birthday sa May 30. Sino ba to? Si Matthew de Guzman. Happy birthday! Siyempre kasama sa May 30 si Maylene Santos. Happy birthday! At sa 27 din, happy anniversary kay Doktora and Danilo Ward. Happy anniversary! Ang ating pong flower offering ngayon ay nanggaling kay Ate Eden Macanlalay at kay Ate Lynn Flores. And then, of course, yung ating regulars na liturgies natin, galing sa Maya ka ba? Galing sa Maya daw. ang ating Felisa, si Ate Joyce, ang Door Ushers natin, si Ate Lenny Yap, si Ate Kat Lungalen, at si Ate Eden Macanlalan. And syempre, hindi mawawala yung nagbibigay sa atin ng pagpataba, si Ate Dory De Leon at si Ate Bel Cabasal. And then today also is Heritage Sunday and Elders Gate Sunday. Tama ba? Dalawang okasyon to, Heritage Sunday at Elders Gate Sunday. And then katatapos lang nung galaw para kay Cristo. Successful naman, ang daming pumayat ba? And then mamaya si ate mag-a-announce tungkol dito sa balik eskwela. Sa May 30 din, General Assembly ng MEGA sa Malolos, Bulacan, sa Feliciano Convention Center. And then sa June 12
din ang ating Recognition Sunday dahil inaantay pa po natin yung mag-graduate pa towards the end of June. And then yung ating regular schedules, Esther Care Group, tuwing Monday sa Sala Restaurant sa Gregoria Heights, sa San Isidro, Tuesdays, UMM and UMW Care Group dito sa Parsonage. Meron tayong despedida party sa Sitio Burol, sa Mystic Mapolo. Kita-kita po yung grupong ito. Sa Wednesday naman, 21 Days Care Group every first and third Wednesdays of every month. Wednesdays din, yung Outer's Gate na regular, pero sa June pa po yata magre-resume ulit. And then, syempre, yung worship and prayer in the garden, yung ating online ministry service, tuwing alas 7 ng gabi, buksan lang po ninyo sa Facebook or sa ating YouTube channel. Kung wala pa po kayo, please follow Taytay United Methodist Church. Thursdays, Bible study sa De Rosario Compound sa Barangay San Juan at 4 p.m. Fridays, Bible study sa Leongson Residence sa E. Rodriguez Avenue, 5:30 p.m. Saturdays, extension class natin sa Hapay na Mangga, sa lugar ni Ate Lori. And then, Shekinah Care Group, every 3 p.m. Incidentally, yung Shekinah Care Group din po ay may despedida party for Pastor Noel and Ate Bini. This Saturday, magkikita-kita daw po kayo sana all sa Kenny Rogers sa Ortigas Avenue. Sana all, no? Sa Saturdays naman, Praise God Choir rehearsals at 5:30 p.m. and afternoon, Praise and Worship rehearsal. Saturdays din, yung Root Care Group every first and third Saturdays. It's either sa Kabasal or sa Forneste Residence. At ito na nga yung Shekinah. And then, Care Bears Care Group, care of the UMYF natin. Sundays naman, meron tayong Sunday School. Next Sunday, meron din po tayong Sunday School sana. Maganda po yung naging topic natin ngayong May. Meron tayong ang matapuhing Kristiyano. Merong ano ba yung mga topic natin? Ang makatarong ang Kristiyano. Kanina, ang Kristiyanong lumalago. Ganon. Ano pa ba? Ay, ikaw napapaganaw si Rose. Ay, ako na din. Ang Kalinawan Mission po, officially ay tinanggap na po ng Taytay United Methodist Church for everybody's information. So, mababago na po ang pangalan niya, Kalinawan Mission of the Taytay United Methodist Church. And hopefully, ang ating certified candidate to the ministry ay si Brother Albert Sembrano. Siya po yata yung, I don't know kay PS kung siya na yung officially. And then, Pastor, pakitakpan po ang tenga. Mrs., nasa si Mrs.? Wala si Mrs. Pakitakpan din ang tenga. Pakitakpan po tenga. Pakitakpan po tenga. Pakitakpan. Sa May 31 po, sa next Sunday, susurprise po natin sila. Kunyari hindi nila alam. Surprise natin. Magpapatlang po tayo. Ito na po yung kanilang retirement party. So kita-kita po tayo sa Sunday, magpapatnak po tayo, dala po kayo nung kaya ninyong dalhin. And then magkukonting salo-salo and magpa-party tayo konting din. Para po, ihahatid natin si Pastor sa kanyang retirement. And then of course, June 1, dahil magre-retire na si Pastor Noel, ang ating magiging pastor ay si Pastor Iraida Tel Mantira. So officially, she starts with us on June 1. So sa susunod na Sunday, from next Sunday, susunod pa, June 7, ganun din po. I-welcome din po natin ng masigabong pag-welcome si Pastora Tira. Magdala din po tayo ng kaya nating dalhin for potluck. So to welcome her officially sa ating church. So, tinatawagan ko na po si ate para dun sa balik eskwela. Pastor, pwede na po. Ay, natanggal na. Hindi nyo naman narinig eh. Good morning po. Gusto ko lang pong magpasalamat dahil po ay sa dating na Saturday ay gaganapin na po natin ang ating balik eskwela doon po sa Hapay na Mangga. Ito po ay 9 o'clock na umaga on behalf of Christian Education, sila Ate Eden Makanlalay. Makakasama
mag-volunteer para ganapin natin ang ating paglilingkod, bahagi ng paglilingkod ng ating iglesia sa Hapay ng Mangga. At nagpapasalamat din po kami dahil na nagkaroon po kami ng galaw para kay Kristo kahapon. Naging maayos po ang aming pagdaraos ng pagpapalakasan ng ating katawan. So far, wala pa po kaming announcement kung kailan po muli ang ating galaw. Magkakaroon po kami ng evaluation with regards po this activity. And gusto ko rin pong i-announce na meron din po kaming care group na ginagawa tuwing Tuesday ang Emmanuel Care Group. Ito po ay online po. Makasama po namin si Dad April, si Teacher Leia, si Dr. Christian, tsaka ako po. So, thank you po sa lahat at sa sumuporta ng ating Balik Eskwela. Ito po ay first batch. Meron pa po kaming gagawing pangalawang Balik Eskwela po na ang clip naman at ang dito sa ating simbahan. Magbabahagi po tayo ng ating clip. Maraming salamat po. Thank you po. Bago po tayo manalangin for the food, additional announcement po. On June 14, we will celebrate or we will be celebrating our 112th anniversary Taytay United Methodist Church. Ang ating pong theme, Moving Forward in God's Faithfulness. Ang ating pong speaker ay si Reverend Alvin T. Villanueva. At ilan po natin ito po ay isang memorable na celebration. And on June 27, 7 a.m., Saturday at Hapay ng Mangga near Santo Rosario, magkakaroon din po tayo ng free medical and dental including free legal counseling. Naghahanap po tayo ng mga volunteers na mga kabataan para po sa activity na ito. Thank you very much po. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa biyayang matatanggap namin mula sa iyo, sa aming kakanin na magiging instrumento ng aming kalakasan na rin mula sa iyo. Patuloy niyo po pagpalain ang mga naghahanda, ang mga kapatiran ng Iglesia. Salamat po muli sa pangalan ng aming Panginoon.